dalayigon ang Ginoo sa sining kagabihon nga kami nakikaupod sa inyo for the first time nga aton gi-launch ini ang aton nga bag-o nga segment Church at Study. This is a lesson analysis nga pagadalon sa inyo nga Sabbath School Department sa Central Philippine Union Conference nga gipanguluhan sa aton nga Sabbath School Director si Pastor James Robrico. So may opportunity sa pag-join sa iya to give you an analysis for this week's lesson. Very nice ang atong lesson. That is why we will have a simplified and a deeper and a broader sense of analysis sa atong lesson. Kamusta kamo mga abyan, mga higala, mga kauturan, kabay pa nga aton ini i-share ang aton nga episode karon because this will help you broaden your perspective, your understanding para buwas sa aton nga lesson study sa Sabbath School. At least we can glean a very important point sa aton karon nga analysis. So aton kamo dala namon ang mainiton nga pag-abi-abi sa tanan nga mga kauturan nga nagaupod sa aton halingid sa pagdumala sa aton nga mga pangulo diri sa Central Philippine Union Conference headed by Pastor Eliezer Balizo Jr., Pastor Caleb Makirang, and Pastor Rene Inapan, kaupod sa tanan nga mga directors and staff sa CPUC. Amon kamo ginatamyaw sa sinigid nga kagabihon. So, aton hangyoon si Pastor James, ang aton nga Sabbath School Director. Kapag laong Pastor James, mag-greet siguro kita sa aton nga mga viewers karon nga kagabihon sa hindi pa kita magakadto sa pag-pray kag sa paghimo sa aton nga analysis sa aton nga lesson. Okay, good evening everybody and welcome to the opening salvo of our program Church at Study. And this is the first time we have launched this program. Kagina paabot namon ang inyong response og buot man kami magpaabot kaninyo sa among pinakamatamis nga pagpanimbaya sa mga Sabbath School members nga mag-analyze ang atong leksyon sa Sabado sa atong mga churches. Hinaot pa makakuha ka magpila ka mga tidbits of information o mga idea on how to explain our lesson, on how to summarize our lesson this coming Sabbath. Before we continue, let us pray. Yes. Our Heavenly Father, we thank you, dear God, for these special moments with you. Tonight that we are going to have this Bible lesson quarterly, we are going to study your words written in the quarterly. We want to borrow your words and the wisdom from the Holy Spirit in order to understand the beauty of Jesus Christ working in our hearts. Thank you very much for being with us until the finish of this discussion and study. We're praying in Jesus' name. Amen. Salamat kapag laong Pastor James sa pagbukas, pag-abri sa aton nga lesson analysis, Church at Study. So mga kaabyanan, makigalaan, we would like to encourage you to share this link, this episode sa aton mga kauturan ng mga Adventista. At least baston pa man lang mahimo ni nga blessings para sa ila ining aton nga ginatawag Church at Study is a lesson review analysis or analysis. So sa gihapon aton akong ipakita sa inyo ang aton Sabbath School lesson, hoping mayari ka mga copies ini. Kung wala, ang iban nagadepende sa electronic Sabbath School lesson sa ilang cellphone. But it's nice that you have this itawag hard copy. So we will be basing sa atong pagtuon karon sa sini ang atong Sabbath School lesson. So ang atong title kapag laon Pastor James, very inspiring kaayo, Seeing the Invisible. Sa Cebuano pa, pagtan-aw sa dili makita. So amo ni ang very challenging kaayo anhon tani pag tan-aw sa dili naton makita, no? Amo ni ang dako nga challenge. That is why to start sa aton nga pag-analyze karon nga gabi, aton sugdan pag basa as introduction sa aton nga memory text nga gimension sa Hebreo chapter 11 verse 27. So kung inyo na-memorize, kung wala atong basahon ini nga ginhambal dir tungod sa pagtuo siya mibiya sa Ehipto dili nga mahadlok sa kasuko sa hari
kay siya milahutay man nga ingon nga nagtan-aw kaniya nga dili makita. Sa ato pa, wala si Moses nagbiya sa tubangan ni Paraon kay nahadlok siya apan tungod sa iyang pagtuo, iyang nakita ang mga butang nga ginaandam sa Ginoo kaniya. So this is very nice kaayo kapag laom Pastor James nga introduction sa aton nga study. Karon mga kauturan, mga kaigalaan, aton tan-awon kung ano kaimportante ang kahulugan sa pagtuo. Sa libro sa Hebreo nga amo ang naga-mentions kabahin mga utod sa ginatawag nga faith, this is a very challenging kay matod pa diri, faith is a confidence in what we hope for and assurance and what we do not see, according to Hebrew chapter 11 verse 1. So pinaagi sa pagtuo amo ini ang mga butang nga aton ginlauman nga makakita kita sa mga butang nga hindi naton makita. So that is why faith here is very important element sa aton nga pag-analyze sa aton nga study sa sinigid nga gabi. So karon siguro aton nga pagatan-awon mga kauturan, we will be using in the eye of faith kung ano ini kaimportante nga magamit naton ang pagtuo ilabi na sa aton kahimtang sa aton pagpanginabuhi sa Ginoo. Remember, kita tanan nagatubang sa ginatawag two sides sa atong pagkinabuhi, up and downs, no? Dili ang tanan kinabuhi ara sa babaw but also on the downside. That is why mga kauturan, we will consider on this very important matter. Now, it is even more challenging to realize that we are called to see Him who is invisible. That is the challenge. Kaya ang atong lesson, nag-challenge sa atong tanaw naton nga hindi siya makita. Not simply when times are good, but especially when everything is going wrong. So hindi lang sa tanan nga maayo nga panahon, but sa panahon nga malisod, kinahanglan aton gamiton ini. For this we need faith, Christ-like faith that must be shaped by truth about God and God's kingdom. So karon, kabaglaong Pastor James, we will talk about the kinds of things we believe in what we do not see. So tanaw naton ang mga butang aton ginatuuhan nga hindi naton makita. Things that we know are real yet are beyond our sight. Tuod siya nga butang pero gina-imagine ta lang apan hindi naton makita. So kapag laom Pastor James? Okay. Actually, this is a challenge to us, especially sa mga Kristiyano nagatuo sa Dios, mga hinigog mga magkaigsunan og mga higala. Bot na mo ni ipahibalo o ipaabot sa inyo kaning challenge nga walay scientist. Mao kana kung nga nga daghang mga scientist ang dili mo tuo sa Dios. Kay magtuo ka sa dili mo makita. Pero mao lang ni to simplify the matter. Halimbawa, wala ka pa kakadto sa Amerika. Pero nagatuo ka nga may Amerika. Wala ka kakitag Amerika, pero nagtuo ka. Nagtuo ka pero wala ka makakita. Ang buot ba ipasabot nga wala ka makakita, walay Amerika? May Amerika, wala ka lang kakita, pero nagtuo ka. Mao na kapag laom servants, kung nga nga ang pagtuo, ginapamatud-an sang imo pagpati sa isa ka butang nga dili mo makita. Kung wala ka makakadto sa Jerusalem, sa Israel, pero nagtuo ka nga may Israel, maulang na kay wala ka makakita. Dili na buti pasabot kay wala ka makakita, dili na matuod nga may Israel. Now, nagatuo kita sa Dios, muni dako nga challenge. Kay ang Dios mao ang author kag designer sang tibuok nga universe. Nagtuo kita sa iya, wala ta lang siya makita. Pero mao kani, kanang makita mo, dili na assurance nga mauna na ang imo ginatuohan. For example, si Jesus Christ nag-abot na tawo sa Israel. And yet, ang mga Hudiyo wa magtuo sa iya. Nakita nila pero wala sila magtuo, hangtod karon di sila magtuo. Mauna, so nakita nila wa sila magtuo. Mas mapalad kita nga wala makakita pero nagtuo, servants. Nagtuo. So ang Dios wala ta pa makita. Pero nagtuo kita.
Kay ining atong pagtuo, amo ning assurance nga makita ta siya sa pila ka adlaw. So, in this case, si San Pablo nag-ingon sa pag-analyze ang kay San Pablo nga sulat sa Ephesians, Paul is praying that the Ephesians understand a few things that can be understood properly only by divine help. In short, servants, maski ang atong pagtuo, dili ta ni kaya nga pamatud-an without the help of God. So, without the divine help, we cannot prove that we have faith. Now, ang atong pagtuo, maipakita ta ini kung kita nagasalig sa atong ginatuuhan nga mao ang Dios sa iyang balaan nga pagtabang sa ato nga mapamatud ang taong pagtuo, kinahanglan nga tuuhan tagid, tuuhan ta siya nga mao ang nag-design mismo sang atong kinabuhi. In this case, wala kita makakita, nagtuo kita. Again, balikan tani. This is a challenge. Bahagay nga wala mo makita, pero ginatuuhan mo. Pero kita nagtuo. O ang atong kaluwasan, depende sa pagtuo. O ang maluwas, katulang ang nagatuo. Salamat kapag laom, Pastor James, no? Actually, ang atong lesson, seeing the invisible, mga kauturan, this is a challenge. Ginahangkat kita sang Ginoo nga aton gamiton ang mata sang pagtuo agud makita ta nga ang Ginoo nga amo ang amay sa ginatawag kaabunansya sa panalangin. God, the Father of extravagance, kung aton nga tan-awon. He lavishly love us. That is why the term is exceeding love. Ang gugma sa Ginoo nga nagaawas-awas sa tagsa-tagsa sa aton. Kag ang Ginoo naghatag sa aton sang assurance kapag laong Pastor James nga in His name, in the name of Jesus. Di ba? So that is why kung atong tanawon ang John 14 verse 14, if you ask anything in my name, I will do it. Pero kung hindi mo paggamiton ang imo mata sa pagtuo, so you will be creating doubt. You will be creating doubt nga anhon ko ni ka paghatag sa pagsalig sa isa ka butang wala nakon makit-an. That is why you have expounded it so much nga kinahanglan muna nga siling wala ta nakadto sa Amerika, wala ta nakadto sa Jerusalem, pero ang Jerusalem is existing. Ang problema wala lang ta kakadto, wala lang ta kakita, but it is existing. So muna nga that is why the challenge here is seeing the invisible. So now, what can we do that will better enable us to trust that the Lord's way is best, even if it is not what we want? Okay, sometimes sa mga kaigsuuna namo, may mga panahon nga nagkahanaw ang atong pagtuo. It is because ang atong gina-expectar wa mo dayon, wa matuman, wa ma-realize. By that time, ang challenge diha, kay sa panahon nga matabo na sa atong kinabuhi, maga-question kita sa Dios. Maunang tendency sa tao kapag mabigo ang iyang mga handom nga dili matuman iyang mga dalamguhanon, ma-question siya sa Dios. Labi pa kung kana nga mga handom critical kaayo nga kinahanglan matuman jud. Kay kung dili matuman, maulawan. Okay? Now, pag dili na siya matuman, we will start to question God. That is the tendency of man. Mao ka na kung ngano, nga ang definition sang balaang kasulatan, ang dili pagkatuman sa atong gusto, dili kay walay Dios. Kundi kana naga-measure pa jud sa atong pagtuo hangtod ba asa ang level sang atong pagtuo og loyalty sa Dios. Mao ka nang gitawag, servants, nga trials. Ang atong leksyon sa nagligad, mahitungod sa mga crucibles. Crucibles. Dito, hangtod di gin-mention sa atong leksyon karon. Hangtod dinhi, gin-mention ang crucibles. Now, may naalang ko paabot sa inyo nga duha ka bagay dinhi. Posible, wala nato ni tanan talupangdan, wala aton manotice ang iyang kahulugan. May duha dinhi ka bagay sa crucibles. Trials and temptations. Okay? Now, halimbawa, kung may plano ako nga maayo sa akong isip, pagkatapos wala matuman,
Now, ano na? Trial o temptation? Wala ba? Trial ba na o temptation? Wala matuman ang akong plano nga maayuman. Trial ba na o temptation? Mga kaigsuunan. Number one, dili dapat magbaba ang level sa atong pagtuo sa Diyos kung dili na siya matuman. It is because it's a trial. If we are loyal to God, kung baga, may pagtuo kita. Again, kung dili matuman atong gusto, posible ina siya trial. Para ma-measure sang Diyos kung kita may pagtuo. But trial is different from temptation. Servants, trial is different from temptation. Ang Diyos, ang trial tilaw. Ang temptation sulay. Alright. Now, ang Diyos wala nagasulay, kay ang Diyos dili panulay. Kaya ang sulay nagikan siya sa word nga panulay. Now, ang temptation is from the yawa, and trials is from God. Meaning to say, ang Diyos nagatilaw pero wala nagasulay. Kana nga pagtilaw o pagsulay, sa ato nagabagsak tanan. Tilawan kita sang Diyos, sulayon kita sang yawa, so kita ang punching bag tanan eh. By that severe impact to our lives, sometimes mawalan ta pagtuo sa Diyos sa pagtilaw o sa pagsulay. Yeah. Yes, servants, mawala ang pagtuo kay ginatilawan kita, ginasulay. Pero maugali na kung ato lang maintindihan, maugali na ang measurement kung kita nagatuo o wala. Yes, salamat kapag laong Pastor James, no? Emphasizing about the difference between trials and temptations. But anyway, ang atong lesson, mga kauturan sa sining simana, hagit sa aton sa paggamit sa aton, as what I have mentioned, gamiton ta ang aton mata sa pagtuo. To see God invisibly. God is invisible. That is why ato tan-awon ang Ginoo, makita nato siya sa dili makita nga kahimtang. But according to this, ang aton lesson naghatag sa aton sang ginatawag nga pagpahinumdom nga if we are going to look God nga wala nato sa makita apan aton siya nakita sa aton nga pagtuo, we can see that God is powerful than our temptations, than our trials, because God, He is the source of everything. He is the powerful God. That is why the power of the Father and the power of the name, matong kagaina, nga itong ibasa, if you ask anything in my name, according to Jesus, I will do it. Ginhambal niya sa Juan 14, versikulo 14, kung mangayo ka mo sa akong ngalan, ako nining himuon. So that's the promise and the assurance gatag sa Ginoo. And there is the power of resurrection. Come what may, kung ano matabo sa itong paglaong Pastor James, di ba? Kung mapatay gid man ta, wala ta kahadlukan because God is He is powerful than what? Than death. He is going to resurrect those who are faithful in Him. And God is powerful over anxiety. Sa aton nga sa aton nga kabalaka kapag laong Pastor James, God is powerful than anxiety. Powerful over darkness. That is why ang last siguro nga question diri is most of us have seen people, even fellow Christians, in situations in which, at least from our perspective, the outcome was horrible. The worst thing we imagine happened despite the prayers and best efforts. How do we understand this in light of what we have been studying? Oh yes, that's very important question, by the way, servants. May basahon lang ko. Faith grows strong by coming in conflict with doubts and opposing influences, and this leads to something extremely valuable, or more value than the most costly jewels. Mga kaigsuunan, servants, dinhin nato mahibawan kung daano ka-importante ang pagtilaw o ang mga crucibles o kaning mga oposisyon sa atong kinabuhi. Kay kini gali ingredients, they are ingredients for our faith to become stronger. Oh, that's it. Mao ka na gali nga kining mga pagsulay, kaning mga pagtilaw, blessings man gali. Kay kung aton lang ni malampasan o dinhi kita makakitag opportunity ang aton ma-show, aton mapakita nga kita may pagtuo sa Dios. Sama kang Job nga siya gintilawan. Sa kay Job nga, in the case of Job, si Job gintilawan sang Dios.
pero ginsulay siya sang yawa. So ang Diyos nagtilaw, pero ang yawa nagsulay. In these two, from these two, nakapasar tanan si Job. Very interesting ba? So nakapasar si Job sa mga pagtilaw o mga pagsulay. Therefore, wala ta sini nagapangayo, Sir Burns. Kapag laon Burns, wala ta nagapangayo. Pero pag mag-abot siya, mauni ang magpamatuod nga ang atong pagtuo very strong. Yeah, kapag laon pa sa James, siguro nakita sa Ginoo kung ano kalig-on si Job. That is why he allowed it nga gipangayo sa yawa sa iya nga iya tilawan, no? Iya nga pagasulayan si Job. So God allows it. Kung nakita sa Ginoo kung ano ka lig-on. But ang pamangkot, kamusta kita ayhan mga kauturan nakon, mga kaigalaan? We are not like Job, no? We are not like Job, but nakita sa Ginoo kung ano kita ka frail, ano kita ka weak, ano kita ka strong sa atong nga pagtuo. But that is why God in 1 Peter 5:7 kapag laon pa sa James naghambal, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Whatever you may have right now, kung ano ang imo nga mga problema, mga pagsulay sa imo kinabuhi, the Lord invites you. Haboy mo ang imo kabalaka sa Ginoo, siya na bahala. Itugyan mo ang tanan sa Ginoo, siya na bahala. That is why we have nothing to worry about that. So kapag laon pa so James, your parting words. Parting words. Yeah. Mao kaning mga pagsulay, mga pagtilaw, balikan ko, are sometimes blessings to our lives. It is because dinhi kung atong lang maintindihan, mahangpan ang plano sang Dios sa atong kinabuhi, aton ning tan-awon dili negative kundi positive. But human as we are, sometimes nagaka-discourage kita. But the result of it all, at the end of the day, diha mo makita ang jewels of happiness nga gintuga sang mga pagsulay o pagtilaw sa imong kinabuhi kadtong una nga panahon. Daghan sa aton karon naka-experience og magapamatuod niya na nga at the end of the day, they become victorious. Yes, salamat kapag laom Pastor James. Seeing the invisible, mga kauturan, mga kagalaan, I hope this will give us courage and assurance nga sa aton niya pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, come what may, whatever happens to us. God's promise that He is going there. He is there for us. That is why we will call His name, and if we are going to cast our anxiety on Him, that is an invitation. He is there to help us kapag laon Pastor James. So, ginhambal din ni Mrs. White, and maybe you can give a little analysis on this. Ginhambal niya sa Gospel Worker, page 263, mga kapag laom, naghambal, Jesus does not call on us to follow Him and then forsake us. What a beautiful praise here. Wala kang iya gintawag, kag iya kag ginbayaan. If we surrender our lives to His service, we can never be placed in a position for which God has not made provision. Wow, what a beautiful promise. Kuya ka gitawag sa pagpangalagad sa iya, sa pagserbisyo sa iya, hindi kanya pabayaan sa imo mga panginahanglan. Whatever may be our situation, we have a guide to direct our way. Whatever our perplexities, we have a sure counselor. Whatever our sorrow, bereavement, or loneliness, we have a sympathizing friend. What a beautiful quotation kapag lang Pastor James. So I think siguro 30 seconds, then we will close sa aton nga church at study analysis. Okay, finally, mauna ako nga no may adlaw og may gabi para mahimo ang isa ka 24 hours nga usa ka adlaw. So sa atong kinabuhi, may ups and downs. Pero kana nga mga downs or mga ups, ingredients lamang sa atong kinabuhi sa kay Ginoong Hesukristo. So the beauty of Jesus Christ makita sa atong pagtuo. Finally, ang nagatuo mao ang maluwas. Sir Burns. Madamo, daghang nga salamat kapag laon Pastor James sa imo nga mga maugdangon, no? Very valuable nga mga punto karon. So mga kapaglaom, kabay pa ang Ginoo magapanalangin kanato, preparing our minds tomorrow. Sa atong lesson review, hinaot ang atong analysis, ang mga points nga among gi-share sa inyo would help a lot to be shared tomorrow sa inyo nga pagtindog kag pag-participate sa atong Sabbath School lesson. Atong i-close ini ang atong nga church at study, ang atong nga lesson analysis, pinagi sa prayer, magapangamuyo kita. Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, for guiding us with kapaglaong Pastor James, our Sabbath School director, leading us
this lesson review for the first time that we have launched this, loving Father. May this would be a blessing to our brethren, giving them insights and also important analysis on the Sabbath School lesson that they can share tomorrow on the Sabbath School lesson study. Oh God, I pray for your special blessings, especially this episode. May this will be a continuing program that would bring blessings to our church members of your church. Thank you, Father, for listening to us. Forgive us from all our sins, Lord. For this we ask in Jesus' name. Amen. Amen.